Tuwing magpapalit po tayo ng mga gulong, mas maganda nga po sana kung palaging 4 na agad. Kaya nga lang medyo mabigat po sa bulsa. Kaya kadalasan ay isang pares lang muna para medyo affordable. Tapos ang gagawin natin ay pipiliin natin kung alin dun sa mga luma nating gulong ang 2 pinakamanipis, pagkatapos yun ang papalitan natin ng bago. Ngayon, ang tanong naman po dyan ay saan natin ipupwesto yung 2 bagong gulong. Hindi naman pwedeng pareha sa kanan nating ilagay o kaya naman pareha sa kaliwa natin ilagay kasi baka maging tagilid naman yung tindig ng sasakyan natin. So, ang choice po natin ay it's either sa harap natin ilagay or sa likod. Personally, ako po ever since, tuwing makakabili ako ng 2 bagong gulong, sa harap ko po yan inilalagay talaga. At alam ko na marami sa inyo ang ganyan din ang ginagawa. Pero mamaya ko na po sasabihin sa inyo yung dahilan ko kung bakit sa harap ko nilalagay yung 2 bagong gulong. Ang sasabihin ko muna sa inyo ay hindi po pala yon proper kung ang tatanungin nyo ay ang internet. Dapat daw sa likod inilalagay yung 2 bagong gulong. Pwede na! Ang sabi nga po ng isang article, it doesn't matter whether your vehicle is a front, rear, or all-wheel drive car. If you can only replace 2 tires, then you should always go on the rear axle. Ang number 1 na reason daw po kasi kung bakit mas tama na ilagay ang 2 bagong gulong sa likuran ay para mas makaiwas daw dun sa aksidente na kung tawagin ay yung fishtail. Ito pong pag fishtail lang sasakyan ay yung uncontrollable na pagpalo nung likurang bahagi ng sasakyan, pakaliwa at pakanan na para bang isda na kumakawag. Madalas pong nangyayari yan kung mabilis ang andar. Tapos bigla kayong may iniwasan, kaya iniliko nyo yung manibela, dyan nagsisimula yung pag-fishtail. So, delikado po talaga yon. Then, ang number 2 reason naman po kung bakit daw sa likod dapat inilalagay ang 2 bagong gulong ay para maiwasan yung aksidente na tinatawag na hydroplaning or aquaplaning. Ito naman po ay nangyayari kapag matuli ng andar ng isang sasakyan tapos nadaan sa mga 2 or 3 inches na tubig sa kalsada. Kasi kapag mabilis daw po yung andar at nadaan sa ganyan tubig, ay po pwedeng mawalan ng kontak yung gulong doon mismo sa kalsada. Ang example po niyan ay tulad nung pag naglalaro tayo ng flat na bato tapos hinahagis natin ng patagilid sa tubig. Diba? Tuwang-tuwa tayo kasi yung bato ay tumatalbog ng ilang beses doon sa ibabaw ng tubig. So yun po ang hydroplaning at posible daw po yung mangyari sa isang sasakyan na matuloy-tuloy ng andar tapos nadaan sa tubig. Then, ang sabi nila, mas maiiwasan mo daw maaksidente dyan sa hydroplaning kung ilalagay mo yung 2 bagong gulong sa likuran. Then lastly, ang isa pang rason kung bakit mas okay daw na ilagay yung 2 bagong gulong sa likuran ay para makaiwas dun sa tinatawag na oversteer. Ito namang oversteer ay nangyayari kapag matulin-tulin din ang andar nyo, tapos pagdating dun sa kurbada, medyo napasobra yung liko nyo. And then pumalo ngayon yung likurang parte ng sasakyan. Sa Tagalog, ang tawag natin dyan ay umiskwala. Ang example po niyan ay yung autosport na drifting, kung saan yung mga drivers nito ay sadyang ino-oversteer yung sports car nila para pumalo yung puwitan at umandar ng patagilid yung sasakyan. So guys, yan po yung mga maiiwasan daw kapag ang 2 bagong gulong ay doon yung ilalagay sa likuran. Ang fishtail, hydroplaning, at saka oversteer. So guys, ito po yung mga pagkakataon na hindi ko sinusunod kung ano yung sinasabi ng internet na proper. Kasi ang number 1 na rason ko dyan ay my car, my rules. Dahil sasakyan ko yung dala ko, wala pong makakapagdikta kung ano ang gusto ko dyan gawin. Number 2, more than 30 years na po kasi akong nagmamaneho. At malaking parte po ng pagdadrive ko ay ginawa kong hanap buhay. Nagdadrive po ako ng UV Express at saka nagpaparkila po ako ng van sa mga out of town trips. Kaya mas madalas na mahaba yung dala ko kaysa sa kotse na mas prone sa fishtail at saka sa oversteer. Pero mas pinipili ko pa rin po na ilagay yung 2 bagong gulong sa harap
Kasi guys, yung dalawang bagong gulong, syempre mas makapal yun. Mas less ang chance nun na sumabog. At yung pagsabog po ng gulong ay mas kinatatakutan ko kaysa dyan sa fishtail, sa hydroplaning at saka sa oversteer. Sabi ko nga po sa inyo kanina, more than 30 years na po ako nagdadrive at naranasan ko na pong masabugan ng gulong sa likuran. Sa may SCTEX po yun nangyari, ang andar ko po nun ay nasa 80 kph. Ang una nyong may experience kapag nasabugan kayo ng gulong ay makakarinig syempre kayo ng malakas na tunog na para bang may nagpaputok ng labintador sa loob ng sasakyan. Then dahil yung gulong ko po ay nagkapira-piraso, ang tunog po nito ay parang may nagsabog ng graba dun sa ilalim ng flooring ng sasakyan. Sa kaliwang side po yung sumabog ko na gulong, so naturally ay iginagawi ako ng manibela sa kaliwa. Good thing na lang po ay hindi po talaga ako mapanik. So ang instinct ko po ay huwag magpreno. Inangat ko lang po yung paa ko sa gas pedal. Then pinilit ko na mag-drive ng straight hanggang sa bumagal yung sasakyan at maitabi ko ito sa gilid. Then naranasan ko na rin pong masabugan ng gulong sa harap. Nangyari po yan sa may MacArthur Highway. Hindi ko nakita na meron pala dong manhole na walang takip. So ang nangyari po sa akin, sumaldak yung unahan kong gulong na sumabog agad. Pagkatapos nasaldak din po yung likuran kong gulong and for some reason hindi sumabog yung sa likuran. Tumatakbo naman po yung sasakyan ng mga 40 to 60 kph. Pagkasaldak po ng dalawang gulong ay automatic na medyo bumagal yung sasakyan. Pero kahit na medyo bumagal na yung sasakyan, ramdam ko na iginagawi ako nung manibela sa right side kasi yung right side na gulong po ang sumabog. At kung nung masabugan ako ng gulong sa likuran ay manageable yung paghawak sa manibela. Nung masabugan po ako ng gulong sa harap kahit mabagal-bagal na ang andar nito ay nakikipagbuno po ako dun sa manibela para hindi ko mabangga yung sasakyan sa kanan ko. So ganun din po ang ginawa ko, hindi ako nagpanik, inangat ko lang yung paa ko sa gas pedal, hindi ako nagpreno agad kasi nakakatakot din naman na magpreno agad. Lalo na sa highway, baka mabangga kayo nung nasa likuran nyo. Kaya guys, alam ko yung pakiramdam ng masabugan ng gulong sa likod at masabugan ng gulong sa harap. At masasabi ko sa inyo na mas malakas ang gawi at mas mahirap kontrolin ang sasakyan kapag ang harap na gulong ang sumabog. Imagine nyo, ang takbo ko noon ay nasa 40 to 60 kph lang. Eh di how much more kung ang takbo ko ay mas matulin pa dyan. Kaya siguro yung iba na nasasabugan ng gulong sa harap ay hindi nakokontrol yung manibela and worse ay tumataob yung sasakyan. So yan po ang rason ko guys kasi alam nyo yung pagsabog ng gulong hindi maipe-predict kung kailan mangyayari. Hindi tulad ng fishtail or ng hydroplane o kaya naman ng oversteer kahit papano ay mape-predict mo. Kasi kung makikita mo ng paliko pala yung daan, syempre pwede ka nang mag-minor para makaiwas ka sa oversteer o kaya naman sa fishtail. Then kapag basa ang kalsada, pwede ka rin mag-minor para hindi mag-hydroplane yung sasakyan. Pero yung pagsabog ng gulong, hindi mo yan mape-predict kung kailan mangyayari. Ngayon guys, yan naman pong sineshare ko sa inyo ay style ko lang. Kasi guys, para sa akin, yan po ang mas logical. At dyan po ako merong peace of mind. Hindi ko naman po sinasabing yan din ang gawin nyo or gayahin nyo ako. Ngayon, kung halimbawa, mas logical naman sa inyo yung itinuturo ng internet at doon kayo magkakaroon ng peace of mind, ay mas maganda na yun ang gawin nyo. Kasi mahalaga po na pag magdadrive tayo ay mayroon tayong peace of mind. Para hindi tayo nag-aalala habang tayo ay nagdadrive. So guys, yun lang po yung maseshare ko sa inyo ngayon. Kayo ba sa inyo inilalagay yan dalawang bagong gulong nyo? Yung iba kasi sinasabi kung front wheel drive yung sasakyan, dapat daw sa harap. Kung rear wheel drive yung sasakyan, dapat daw sa likod. So i-comment nyo po sa baba kung paano yung style nyo para masumaba itong kwentuhan natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!